Secretary Mike, ito ay napakahalaga at ito ay nasa foremost in the minds of our countrymen. Bakit daw po sa lahat ng mga dating mga Spice Boys sa Kongreso, si Chis Escudero, si Mig Subiri, etc., et al., bakit kayo daw ang pinakamukhang bata? Ano ba daw sikreto ninyo? Tony Ferdy, hello. Hello, yes. Ayun, nawala. Okay na po. Opo, iulitin ko po yung tanong kasi napakahalaga po nitong tanong na ito at marami pong tumatawag ng mga kababayan natin. Bakit daw po, Secretary Mike, nasa lahat ng miyembro ng nakaturingan noon na Spice Boys sa Kongreso, Spice yung mga boy. pretty boys doon, mga bata, mga dashing and debonair, sa ngayon daw kayo ang pinakamukhang bata. Ano daw sikreto ninyo? Ayan. I-reveal mo na. Kasi po ako po ang pinakamabait sa aking asawa. Ayun yun. Oo, tama yun. Tama yan. Oo, kasi sabi nga nila, happy wife, happy life. Yung. Tama, Attorney Juby, di ba? Ganun pagkano. Opo. At saka napakaganda naman ng asawa ni Oo Secretary naman. Oo. Defensor. Tsaka Ay, tahimik ni Sir Mike eh. Kaya medyo malalim. Oo. Tahimik, ngunit mapanganib. Oo. Hindi. Malalim ibig sabihin, hindi basta-basta nagpapa-interview, hindi basta-basta sa lahat ng bagay. Nag-iisip talaga. Ganyan yung malalim, attorney. Yes, oo, Diba? tama ka dyan. Hindi Anyway, basta-basta nagsasalita. Okay, oo, sige. well, magpakaseryoso tayo. Opo, sige na. Secretary, may mga ulat na meron daw malawak na pagkilos sa November 16, 17, and 18 sa EDSA Shrine at ang isa po sa mga participants niyan ay yung tinatawag na People's Council kung saan kayo po ay nabibilang. Maaari nyo pang ipaliwanag kung ano po itong People's Council na ito. Yun. Yes, Attorney Ferdy Juby, ang meron po kasing gagawing pagkilos, yung People's Council, nabanggit mo, Attorney Ferdy, Opo. iba't ibang organisasyon, iba't Opo. ibang grupo na nagkaisa at kami po ay nananawagan na magkaroon ng pagkilos dito po sa atin sa People Power Monument sa EDSA. Opo. Habang po ang ating mga kasamaan, meron pong pagkilos din po ang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Okay, Kami opo. po ay magsasagawa din ng pagkilos dito po sa EDSA. Hindi lang po bilang pagkakaisa sa kanila, pero bilang din po sa ating panawagan na talagang magkaroon na talaga ng pagbabago. Ika nga, may kulong yung talagang mga korap na nakita po natin ang sistematikong nagiging nakawan sa ating kabanang bayan. Kailan lang, no? Juby, Attorney Ferdy, alam mo, nakita na naman natin yung Cebu. Talagang hindi na natin sunod-sunod, no? Parang pag matatahimik yung issue, may lalabas na naman na bagyo at makikita na naman natin ang pagbaha. Tapos masasabi na naman doon na ito'y pala yung pondo, halos 30 billion pesos ang ginastos sa Cebu at ito yung nakita nga natin na tayo nananalangin sa ating mga kababayan doon. Grabe pati yung mga taga Cebu po, yung mga Subano, marami akong kaibigan tumatawag galit na galit dahil nga po sa nangyari sa kanila. At yung kanilang pananaw na ninakaw lang yung pondo imbis na gamitin talaga para ayusin yung pagbabaha at yung naging problema dito sa kanilang pagdating ng bagyo sa kanilang probinsya. Okay, sino ba namang hindi magagalit, Secretary? Anyway, Secretary, meron pong nagsasabi na ito daw pagkilos na ito, ang layunin daw ay pabagsakin ng gobyerno o magkaroon ng kaguluhan. Ano po bang tugon ninyo sa mga pasaring na ito ng ibang mga sektor? Well, Attorney Ferdy, to be honest, alam nyo, iba-iba din yung pananaw ng mga organisasyon na nagsasama-sama. Iba rin ho ang talagang paninindigan nila kasi talagang ako naniniwala meron dyan nananawagan na hindi naman doon pabagsakin ng gobyerno, palitan ng administrasyon. Yun. Kasi iba ho yung gobyerno pabagsakin. Merong nananawagan ng resign, may nananawagan na talagang yung mga corrupt ay ikulong, may nananawagan na talagang magkaroon ng, kasi nakikita nila, no, na yung mga ginagawang investigasyon sa ICI at saka siyempre doon sa Blue Ribbon, talagang nakikita may pagkakiling na may mga iniwasang tao, may hindi tamang investigation. Kaya to be honest, Attorney Ferdy, iba-iba yung pananaw ng mga tao dito. Pero ang bottom line naman, ay talagang yung galit ng ating mga mamamayan. Ito siguro sa lahat naman
kahit na anong politika mo, anong paniniwala mo, na talagang dapat may makulong at dapat yung dapat makulong ay sikasuhin ng gobyerno. Kung talagang umabot kahit saan to, pabayaan po natin dahil yun naman ang importante. Hindi dapat maulit yung ganito at hindi dapat yung sistematikong pagnanakaw na nakita natin. Kung paano ang naging sindikato na yung gobyerno mismo. Iyon, opo. Ngayon, may mga nagtatanong din po, sino-sino po bang pwedeng lumahok dyan? Pwede bang ang isang mamamayan na wala namang kinabibilangang organisasyon o grupo o partido ay maaari po ba silang pumunta na lamang doon at makiisa dito sa paglabas ng saloobin ng taong bayan na galit sa nangyayaring mga anomalya dito sa ating gobyerno, o kailangang magrehistro pa o kailangang makipag-ugnayan pa sa ibang grupo? Ano po bang patakaran nitong pagkilos na ito? Wala na po, Tony. Basta po kayo naniniwala na dapat kailangan talaga may pagbabago, may dapat makulong. Welcome po ang lahat. Yun. Alam ko naiintindihan ko, iba't iba yung paniniwalang politika ng iba. Yung iba sinasabi, ayaw namin na mag-resign si BBM dahil hindi namin gusto si Inday. Gusto namin pareho sila mag-resign. Gusto namin may makulong lang. Wala naman sinasabi resign. Kahit ano pong paniniwala nyo, welcome kayo dahil kailangan natin ilabas yung ating saloobin na itong lipunan natin, itong gobyerno natin, may problema tayo. At kailangan po natin itulak na talagang dapat makulong ang makulong. Kung kailangan magbabago ng administrasyon, kung ito man ang resulta, wala ko tayong magagawa. Pero ito, Tony, hindi nila kailangan pang kung saan pa magpunta, no, Juby, o magparehistro. Opo. Basta makiisa tayo, magkaisa tayo dahil sa pagbabago, dahil dito sa problema ng korupsyon. Opo, Secretary, pakianunsyo nga po kung anong exact place doon po sa EDSA kung saan pwedeng magtungo yung nais na makiisa dito sa pagkapapakita ng puot ng ating mga mamamayan. Attorney Ferdy Juby, ang mga kababayan po natin, nanyan po namin kayo, dyan po kami sa People Power Monument. Kung kayo man po ay napapabilang sa grupo, wala namang problema, pero welcome po lahat, pumunta lang po kayo dyan. Gagawin po namin to ng 16, 17 at 18. Anong oras po ang uwian umpisa, to, Attorney Secretary? Anong oras po ang umpisa? Oras. Ang oras po, inaayos natin ang oras doon, Attorney, pero sa hapon po tayo ng linggo magsisimula. More or less. Ayun. Oo. Tapos, i-announce po natin to ng formal. Humingi po kami ng tulong din po sa inyo, Attorney Ferdy and Juby, Opo. kung pwede po namin may announce sa inyong programa yung eksaktong oras natin kasi baka po maglakad pa tayo magmula sa Santolan papunta dito sa People Power Monument. Samahan niyo po kami sa ating mga kababayan. Hindi po to laban ng kung sino, hindi po to politika, kundi po pagkakaisa po natin para dito sa nakikita natin problema ng korupsyon ng ating bansa. May katanungan ka ba, Ma'am Juby? Sir Mark, gusto ko lang po sanang makiusap din sa inyong panawagan na sana po walang magugulong tao na sumali. Kasi po ang kagustuhan po ng ating pamamahala ay maging tahimik at maayos po ang proseso ng mga gagawin pong pagpapahayag ng mga damdamin, hindi po kaguluhan na kagaya nangyari ng ibang mga rally na nagdaan. Masakit po 'yon na ginagamit yung mga tao sa hindi tamang paraan. Di ho ba? Yes, alam mo, Juby, yun ang nangyari niyan. May konti akong informasyon pero hindi naman talaga sigurado, pero sinasabi nga nila ipinlanta talaga yung mga taong yan para manggulo, para i-discredit yung mga rallyista. Yun nga po. Kaya kami magwa-warning na po kami kung sino mang magsasabotay ng rally dahil sigurado ako Attorney Ferdy at Juby doon sa halay natin, walang ganyan. Na gusto Ay, wala po, wala. Yun nga po ang pakiusap ko. Kasi mga planted yun, bago kami ituturo. Pambihira naman. Ito ba naman pagmumukha nito diba? Magkagano ng kaguluhan I'm a lover, not a fighter. Pasensya na kay attorney Minsan ko nang sinabi na ang sasali lang po ay yung mga totoong tao. Kasi ang At saka, tao... Juby, Sir Mike, warning na rin sa kanila kasi sigurado ko kahit sasabihin natin magmanggulo, baka may iplanta. Warning na rin po. Nakahanda po kami sa mga manggugulo. Yun. Thank you very much. Huwag silang mangamba na magkakagulo. We have contingency plans. Tama po ba, Secretary? Yes, Attorney Ferdy. Talagang thank you. may mga grupo tayong nakahanda dyan dahil alam naman natin napaplantahan din tayo ng mga gusto manggulo at sirain yung ating adikain.
at gusto nating mapayapa na rally. Kaya doon sa mga sasali na gusto manggulo, Thank you wag for na nyo kayong sumama sa amin. At yung mga ipaplanta para sirain po kami, nakahanda na rin po tayo. Silang masisira. Sila masisira. Anyway, bago po matapos ang ating panayam, Secretary, panawagan po ninyo sa mga dudulog doon sa mass action sa 16, 17, and 18 at sa ating mga kababayan na rin. Opo, sa lahat po ng ating mga babayan, kayo po ay sumama po sa amin. Meron po kami sa November 16, 17, 18 sa People Power Monument. Nandiyan po kami. Meron din po pagkakaisa na gagawin sa Quirino Grandstand. Maaari din po kayo magtungo doon at makiisa. Ito po ang ating panawagan na ito pong korupsyon ay ating ihinto at ikulong ang mga dapat ikulong sa pagnanakaw. Tama na, sobra na, wakasan na. Yan. Salamat po. Thank you. Sabi nga nila, Secretary Mike, ikulong, long, ang mga mandarambong, bong. Ano ba yan, no? May echo si Atty. Eko, ikulong, long. Ang mga mandarambong, bong. Okay. Ayan na. Thank you very Ayos. much. Maraming Thank you salamat so po. much Isang po. karangalan. Maraming salamat. Opo. Salamat po, Sir Mabuhay. Mike. Diyos mabalos at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Oh, yeah. Yan po ang tinig ni former congressman, former secretary, pero at present is still pretty boy, Pretty boy. Mike Defensor.